Hello, everyone. Welcome back to the channel. This is your boy, the God Gamer Harriet, and today we are going to react to some drama na nangyari dito sa Olympics na to. So, this is a Philippine drama, and we are going to watch a part of the press conference. You see, this is the press conference of Carlos Yulo's mother. Carlos Yulo is the gold medalist of the gymnastics division of the gymnastics sports ng Olympics, and I just want to react to some drama while I'm eating my corneto and give you some insights on this issue. So the community has deemed Carlos Yulo's mother, Angelica Poquis Nulo, as a ingrateful mother. Dinisown niya kasi si Carlos Yulo. She has disowned her own son, and right now she is trying to reconcile with his son because she knows she got caught by the internet, and her son recently won two gold medals. So maraming beneficiaries yun. I believe Carlos Yulo is getting a condominium unit with three bedrooms, lifetime supply of buffet, of Mang Inasal, of I believe Jollibee, meron ba? And yeah, that's gonna be it for Mr. Yulo. He's gonna be flying high. Pero yung nanay niya, I believe she just wants all the smoke. Now the commenters some of the commenters side with the parent, kay Mrs. Yulo, and they keep on stating the Bible, especially ang unang utos na may pangako. And ayun. So yeah, let's go and watch the Carlos Yulo's mother's press conference. Sorry for those we have mic, we can, wala bang microphone kasi malayo po kami. Come, give me your another phone. Okay. About the ground is what wala. Mayroon pong opening statement si Mrs. Yulo Yes. before we ask the question. Yes. Really? I will be distributing the... By the way, the one in the white polo is Attorney Raymond Fortun. He is representing Mrs. Yulo's legal side or for this. So the fact that they actually hired a lawyer for this family drama is appalling. Liham ng isang ina. And as we can see, there's some crocodile tears being shed up by the mother. Of course, you have to make yourself look sad in these times of the moment, diba? Okay, let's continue. I'm stalling. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko. Kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang Well, obviously, obviously, she's using the God card here. Walang perfectong Diyos, walang perfectong
Wala perfectong ina, wala perfectong pamilya. Meron lang ng Diyos, etc. She's actually opening up with a God card here. Begs the question, yung commandment, honor thy mother and father. Ang background kasi yan, kaya own ni Angelica Yulo si Carlos is hindi daw siya sinusustentahan ng anak. She wasn't being sustained. And technically, she is making her son like her investment and retirement fund. And there was an incident back then where Mr. Carlos Yulo, the gold medalist, actually have the funds for his training. And this woman right here actually have the goal to spend all of her son's hard earning fund for sporting events such as the Olympics for some personal uh pambili like her anong English ng luho yung luho or she just wants to spend money on expensive things, luxury, she wants luxury, so she spends her son's money for some luxury. And I think na yung abogado na to si Raymond Fortun, bigatin to abogado na to, ladies and gentlemen. And I believe Raymond Fortun, she got him by her son's money. Angelic actually has other sons who are also Olympians or athletes. So let's not uh, set aside the fact that she may be stealing from them or she's just milking them for money. And I think Carlos just had enough. That's why parang di na niya sinuportahan yung kanyang ina. He doesn't support his mother anymore. And that's why Angelica disowned him. Actually ratted him out in social media. She's a rat and yeah. Okay, let's continue. Ang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man yung naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala, kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako Sorry about that. I have to mute the Discord and then unmute OBS for that long pause. At ayun, she said she wants reconciliation. Tatanggapin niya if her son wants to come back, even though she is the one who instigated the disownment in the first place, di ba? Di lang naman sinuportahan ng anak or di lang naman sinusustentuhan because the mom is really a gold digger and it just blew up. I believe the mother, Mrs. Angelica Yulo, just made this comment on a press con. It doesn't have to be in this medium, to be honest. Could have been settled in a private manner, but she has to feed her ego and had to go this to make this family drama public.
nilagay sa press con, and yeah, it's probably something na to get sympathy on her side, I think. I mean, this is the facade Angelica is playing here. She is playing like a victim, and she acts like she wants to reconcile. For me, her son just won 2 gold medals. That's why she wants to reconcile. She wants that money. She wants the smoke. She wants that Olympic reward funds, And yeah, what a witch. Nang patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na yon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng panayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Yeah, and there's it right there. Aloy, congratulations. Really, yeah, really. She's of course she is trying to make safe faces. Let's uh let's not get into our let's not get into ourselves into the gutter here. This is pretty much a PR ploy para masalvage yung meron sa nanay ni Carlos Yulo. But in in spite of that, yeah, nanalo si Carlos Yulo ng dalawang ginto ang medalya para sa Pilipinas eh. And then all we talk about is drama, Drama. That's like, wow, pagkalabas ko ng Facebook ko, everything is drama. Mahal na mahal ka namin lahat. Sorry. Can I ask for water? Sorry. While she's composing herself, Tony Raymond, with humble apologies, could you kindly repeat what you said earlier before you give way to statement? Just lang, snippets. I'm representing Mrs. Yulo for free. I think we got
what what most of the press conference just handed out. And yeah, I think that this matter should be resolved privately. Sana hindi magkaroon ng kasuhan sa dalawang panig. And of course, naglabas rin ng statement si Mr. Yulo, and of all the media platform na nilabas ni Carlos, it has to be on TikTok. Ayan, no? So let's watch this. May mga gusto lang po akong i-clarify doon Okay. Let's mute my mic. sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Gaya nga po ng sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasagot sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe yan doon, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po like, aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon.
ang dumi niya mag-isip at Wow. Okay, first of all, Carlos, you need a PR assistant. Because those words, my friend, they're really hard. And sa lahat ng video na talagang i-vet out mo yan, it's on TikTok. Number two, your girlfriend. Why is your girlfriend pouting on your side? This is a serious situation, and you got Chloe here doing puppy dog faces sa gilid mo. My family, your family needs help, okay? And uh, legally, and settle this in a private manner. We're you won the gold medal, and all we talk about is drama.